Bagang. Musta? Okay. So, una, bumili tayo ng router. Meron na tayong router which is MikroTik. Solid na naman yon. Bakit tayo bumili nitong router na to? Na-testing natin nung nasa tayo? Nasa Korea. Itong huling Korea natin. Sobrang solid ng connection na ang tawag is AstroWarp. So gumagana siya, meaning hindi mo na kailangan ng iba pang VPN. So mangyayari is yung VPN or yung connection mo sa bahay, pwede mo patagusin or gagamitin mo yung IP nun kung nasan ka. So ano silbi nun? Halimbawa, nasa Korea ka. Sa Korea, walang mga Shopee or what, hindi gumagana. Tapos sa ibang region, halimbawa katulad sa Hong Kong, hindi gumagana yung ChatGPT. And so location based. So, anong silbi nun? Again, halimbawa, gusto mo lang mag-TikTok sa Pilipinas. Kasi, yun nasa Korea ka, pag yung TikTok binuksan mo, lumalabas doon, or pag nag-scroll ka, is yung nasa Korea na So, in short, kaya bumili tayo nito, okay na naman yung nakakabit ngayon sa opisina natin or sa network natin. Pero hindi kasi siya talaga yung router. So, ayun yung dati kong binibit-bit na portable router na ginawa ko siyang router. So, in short, upgrade natin yun. Pipicture lang natin. Hindi kasi balance. Mas mabagal yun sa dinadala ko, which is yung GLI Net. Wait lang. So, lang tayo. Quick na lang kung bakit at kung ano nangyayari. GLI Net. Yan. Okay. So, yan. Ito na yung dinadala ko, which is yung GLI Net 37 or yung Slate 7. Ito yung dati kong router, yung pinaka-original na nabili natin siguro more than a year ago. Pero ito na yung ginagawa kong home VPN router. So ngayon, ito yung binili natin, yung Flint 3. So upgrade lang natin ng bagya. Hindi natin isasama sa setup kasi feeling ko medyo mahaba itong pag-explain ko. So separate video na lang for setup kasi mahaba rin yung setup nun eh. Setup yung AstroWarp, yun. So IP address. So again, ang ginawa kong setup, nakakonekto yung IP address nito or gagawin ko IP address nito is nasa connect sa bahay, yung local IP kasi pwede kang mag-set up nung separate. Again, medyo mahaba pero unboxing muna tayo. Okay. Uy. So nabili natin to ng tama, good question. Yeah. So, original price niya is 9,733 pero nabili natin 8,533 or 8,500. Original tinitingnan ko sa Amazon kasi usually yung GLI Net yung dalawang GLI Net ko na nabili is Amazon dahil hindi ko naman alam na meron pa dito or nagkaroon na lang siya dito. Siguro nagkaroon ng mga bumibili dito sa Pilipinas. So, yun na nga. And then nakita ko, mas mura. Kasi sa Amazon, pag binili natin, naglalaro ng 10 something eh. 10 plus, parang ganon. Or 11. Kasi may plus eh. May plus yung sa shipping. Kaya, sabi ko, dito lang tayo. Mas mura ng mga 1,000 or 1,200. Ang problema natin ay magbukas. Okay. Oh shit, ayaw. Natayaw. Grabe naman yung ano nito. Okay. So yun nga, meron na silang shop dito yata sa Pilipinas or authorized seller. Which is good, again, mas mura kasi yun. Siguro, umorder na sila ng bulk and then pinapadala dito and then, if may umorder. Medyo matagal din to dumating, halos more than 1 week. Pero, dumaan to sa Hong Kong. Hindi ko alam kung rekta nila, kasi based dun sa based sa Shopee. Yung pag-order ko, so, mga after 3 days, and then nirelease warehouse nila, after warehouse, napunta sa Hong Kong. And then after Hong Kong, siguro mga 4 na araw mahigit. Tsaka nila na ship, tas may customs and all pa. Kaya yun, so tumagal siya ng more than 1 week. Anyway, so since nandito na siya, i-review or bubuksan na natin siya. Again, GLI Net
Flint 3. Pang-apat ko na to na gamit na or na device na GLI-net. Dalawa again yung portable router. Isa is yung pang-remote which is ayan, nakakonect do sa desktop natin. Yan. Ang pinakamaganda dito, boom, ito na, sakto nandito. Ayan o. Tri-band, Wi-Fi 7. Naka-Wi-Fi 7 na tayo dito sa bahay. So, feeling ko okay siya feeling tingnan natin. Multi-1, 2.5. Ito pa. Naka 2.5 na to. Yung connection natin doon 1 gig pero more or less nakuha natin 600 kasi yun sa core niya, so medyo mas mabagal. OpenWRT VPN client server, multi-link with MLO, AdGuard Home. Ito hindi na natin kailangan gamitin to. Again, meron tayong mga ads blocker and firewall shades. Okay. Nice. Packaging pa lang, very goods. Gusto ko nga sana tumalon sa Ubiquiti, yung palitan yung MikroTik, pero kasi solid pa rin yung MikroTik eh. Okay. Boom, boom, boom. Nice. Okay, so Apple unboxing experience ba to? Hindi masyado pero pwede na. Okay. Oops, uy. Nice. Tatabi natin yung box ito. Just in case, siguro, yung mga ganyang box, tinatabi ko at least more than a week. Pag more than a week na dinidispose ko na yung iba tinatabi ko. Bakit more than a week? Kasi just in case may masira or hindi. Hopefully, hindi naman. Just in case lang. So, at least pwede natin ibalik. Kasi mahirap maghanap ng box or ng lalagyan if kailangan mo mag-return. Katulad dun sa nabili nating keyboard, yung mga nakaraan pagka defective or iba yung nakalagay tapos iba yung dumating. Yung mga ganong klase. Anyway, so, mas dami nating kwentuhan. Sinasabi, habol din sa habol natin so sa unboxing and experience shake natin. Okay, wow, nice. Let's get started. Connect. Okay. Standard. Ito ang pinakamaganda sa GLI-net. Nakikita nyo to? Pwede nyo kasing palit-palitan. Ay, hindi. Kasabi ko pa naman. Hindi, kasi yung GLI-net nating isa, meron siyang ibang plugs. I hope na meron siyang extra. So, yun o. Hindi malagay Yan, boom. Ayan o. So, US. Itong plug na to, wala namang problema sa akin kasi sa bahay naman to, hindi naman siya portable router. Well, pwede mo gawing bit-bitin. Medyo weird lang. Kasi meron naman silang sariling portable. Anyway, so yan. Plug. Merong sobrang kapal na Ethernet cable. Black Ethernet cable. Mga 1 meter yan. Tansya ko. And then, yung main unit, which is yung route. Uy, bigat! Bigat! Mabigat at malaki, main! Wow! Ang sleek looking shape na. Mukhang gaming mukhang gaming router. Oh, nice. Nice. Hindi masyado ma-capture yung pagkagaganda niya sa video or sa pero ang ganda. May bearing ba yun? Feeling ko wala kasi hindi mo naman siya makikita pag bili mo dito, pag saksak mo, kaya mo na siya dun no? Pero still, aesthetic siya. Etong antenna, hindi natin masyado mapapakinabangan kasi meron tayong sariling access point which is yung Deco. Yung router naman, hindi rin natin ganun mapapakinabangan as router. Well, pwede ko siya gawing separate yung para sa mga IoT or sa mga parang cameras or sa mga ilaw. But then again, specifically binili natin to for VPN. VPN kasi sobrang magagamit pa siya. Lalo na yung sa mga pag lumalabas ka ng bansa, kailangan mo ng secured connection. Sobrang solid na. Anyway, so yan na.
Feeling ko, hindi naman siya mag-iinit. Nakapapansin nyo naman, sobrang daming butas. Di ko lang alam sa ventilation. Pero kasi maliit, hindi eh. Nag-iinit. So, feeling ko hindi rin to mag-iinit. Ayun, Wi-Fi 7, nakalagay na naman. 4 na antena. Tingnan natin sa likod. 12 volts. Wow! 2.51. 2.51. And then, meron siyang 4 na 2.5 na LAN. Napakalupit na to, men. Wait lang. Hindi ko pwede makita yung likod kasi well, pwede reset naman. Pero hindi, ito yung setup sa likod. So, dadagdag ko na lang yan. And yung setup, separate video na lang. If interested kayo paano gawin or paano ko siya gagawin VPN router, check natin sa mga susunod na video. For now, dito na muna natin tatapusin. Ganda nito, men. Ganda. Hanapan ko lang ng pwesto. Medyo malaki to sa current na pwesto ng pinaglalagyan ng router. Pero, check natin. Bye-bye na, guys. Babu.